Hello DepEd Pilipinas! Kumusta? Sana nasa mabuting kalagayan ang ating mga magigiting ng mga guro. Today, pag-uusapan natin ang tungkol sa sahod. Kasi lingid naman sa kaalaman natin na maliit daw ang sahod sa Pilipinas compared dito sa Europe or Eastern Europe. I-share ko lang, explain ko kung bakit nagde-demand kami ng malaking sweldo, sahod. Kasi dito po kasi mga guro dito ay mayroon kaming sinusundan na parang ladder, agdan na paakyat sa aming development, professional development. So, dahil gumastos kami ng napakalaki, tapos yung hirap namin na akyatin yung agdan, normal na magdemand ka ng malaking sahod. Biruin mo yung gastos mo at saka pagod mo, hindi biro. Since Bachelor of AB Political Science ako dyan sa Pilipinas, so dito na lang ako nag-aral ng teaching kasi hindi ko naman magamit yung knowledge ko sa politics dito. So tumalon ako sa teaching standard din. Tapos yung yung job market, sobrang malupit yung competition. Sa awa ng Diyos ay hindi naman tayo na zero o hindi tayo nawalan ng slot ng item. Laging may nangangailangan, kaya naging matagumpay yung journey natin sa pagtuturo. Okay, ngayon gusto kong ibahagi yung linakbay ko dahil gusto kong makatulong sa mga bagong guro natin sa Pilipinas na tiyak na tiyak kapag natutunan nyo lahat ito ay malaking tulong pag lumabas kayo dyan sa Pilipinas, magturo sa ibang bansa. So, mas pinili ko na magtagalog. Para nga, mas kapag nahirapan akong magtagalog, magtaglish ako. So, okay, let's start. Base sa sinusundan namin, ito yung kapag newbie ka, dito ka sa pinaka basic foundation. Okay. So, my basic understanding of some language learning concept, demonstrate a little of this understanding when planning and teaching. You have the basic understanding of some key principles of teaching, learning, and assessment. You can provide accurate examples of language point,
taught at A1 and A2 levels. Ito yung elementary level nila dito, pag A1 to A2. So, meron kang accurate example of language points sa pagtuturo. And you have a basic classroom language which is mostly accurate. You have an awareness of some key terms for describing language. You can answer simple learner questions with the help of reference materials. You can reflect on a lesson with guidance and learn from feedback. Requires guidance and self-assessing own needs. So, eto, newly graduate ka dito, so baka practicum ka or nag-OJT ka, meron kang basic understanding sa mga key principles of teaching. Kumbaga, medyo nangangapa ka pa. Okay? So, 2018, nasa level ako nito noong 2018. And then, nag-level up ako ng sa pamamagitan ng pag-upgrade. Nag-level up pa ako ng pag-aaral. Nag-enroll pa ako ng TOEFL, IELTS, trainer, and teacher para makapunta ako dito sa developing teacher. At the same time, nagtuturo pa rin ako. Okay, sabay ko yung pag-aaral at saka pagtuturo. Kasi hindi pwedeng walang trabaho dito. Paano ka mabuhay kung hindi ka magtrabaho? Yung pambayad ko ng matrikula ko, pambayad ko ng daily expenses ko. So, kailangan kong magturo. Kung sino na lang ang mga schools na tatanggap sa akin, kagat ako ng kagat nung time na yun kasi galing ako dito, papunta nga ako dito sa developing teacher. Okay? Ano ang sinasabi dito sa developing teacher? Dito OJT ka, tapos meron ka ng 6 months. 6 months to 1 year na experience, papunta ka na dito sa developing. So you have a reasonable understanding of many language learning concepts. You can demonstrate some of this understanding when planning and teaching. You have a reasonable understanding of many key principles of teaching, learning, and assessment. You can plan and deliver lessons with some awareness of learners' needs using a number of different teaching techniques. You can design simple tests and use some assessment procedure to support and promote learning. You have to provide an accurate examples of language points taught at A1, A2, and B1 level. So, dito, A1 to A2, elementary level. Okay? So, dito, B1 level. Kumbaga, first year high school dyan sa Pilipinas, pre-intermediate ang tawag dito. A1, A2, B1, you can provide an accurate examples of language points, and you can use classroom language which is mostly accurate. So medyo nag-level up ka dito kasi baka elementary lang ang tinuturuan mo dito, tapos unti-unti ka nang tumatanggap ng mga first year high school, kahit pa isa-isa lang habang nandito ka sa developing. Kaya napra-practice mo yung
basic design of simple test and use some assessment procedures to support your teaching and promote learning. Okay, so you have a reasonable knowledge and many key terms for describing language. You can answer most learners' questions with the help of reference materials. So, hindi ka pa rin nakatayo sa sarili mong expertise. Nakasandal ka pa rin sa reference materials, sa mga tanong na natatanggap mo sa inyong mga mag-aaral. Kasi hindi din kasi maganda kapag hindi accurate yung sagot mo, kaya hindi masama na mag-rely ka sa mga reference materials, mapalibro man yan, mapa-articles, as long as accurate yung sagot mo. Okay? So, you can reflect on a lesson without guidance. So, pagdating sa professional development and values, yung naaano mo yung sarili mo, yung naa-assess mo yung sarili mo, yung naaano mo, na nararamdaman mo na ay, doon ako nagkamali, may mali ako sa hapong ito, sa tinuruan ko. Yung aware ka, may awareness ka sa mga slight or konting pagkakamali mo sa performance mo sa pagtuturo. Okay? You have an awareness of your mistakes or what went wrong with your lesson today. At least you are aware. Okay? Yan yung developing teacher. Let's move on to proficient. Okay, nung tumatawid ako dito sa proficient, nakapagturo na ako sa language center, nakapagturo na ako sa iba't ibang eskwelahan, nakapagturo na ako ng one-on-one lesson, yung pinupuntahan ko talaga yung estudyante